Dahil nalalapit na nga ang final battle at ang konklusyon ng God Valley Incident, finally malalaman na rin natin kung ano-ano ang mga devil fruits na mga prizes na nasa loob ng mga treasure chest na itinuturing na napaka-rare na mga devil fruits. At ngayon, dito natin sila pag-uusapan. Way back sa chapter 1096 ay nakita natin ang treasure chest na nasa God Valley Tournament ay 6 na treasure chest lamang. Subalit dito sa mga recent chapter ay nakita at natunghayan natin na meron talagang 9 na mga treasure chest, meaning merong 9 na mga devil fruits na nag-aantay sa mananalo sa tournament na ito. Pero ano-ano nga ba ang mga devil fruits na yon? Unahin na natin ang mga na-confirm na devil fruits. Ang devil fruit nitong si Kuma na ang Nikyu Nikyu no Mi o ang Popo fruit, isa sa pinaka-OP na devil fruit sa loob ng verse. Maliban nga sa talent nitong si Kuma at sa kanyang inborn na mga napakalalakas din naman na stats, isang napakalaking factor dito guys kung bakit naging napakalakas niya ang kanyang devil fruit. Dahil dito, nagawa nga niyang i-overthrow ang Sorbet Kingdom ng mag-isa lang at napakarami pang ibang mga feats. Sa pamamagitan ng devil fruit na ito, nagagawa niyang i-repel ang kahit na ano. Literally anything guys, kahit na ang mga intangible na bagay, maging ang pain, mga damages, mga wounds at kung ano-ano pa, nagagawa niyong i-eject or ma-extract sa katawan ng isang target at pwede niyong ilipat sa ibang target para hindi naman natili yun sa kung sino man na kinuhaan niya. Nang dahil na rin nga sa ability ito, nagiging posible din ang teleportation. Or to be specific, para hindi kayo malito guys, hindi talaga teleportation ang nangyayari, pero isang instantaneous na pagpapalayo ng kanyang mga target. Meaning sa bilis ng pangyayari, hindi na mape-perceive ng kanyang target kung anong nangyari na biglaan na lamang siyang tumalsik. Sa sobrang bilis, iisipin nila na nag-teleport na lamang sila. Nakita naman natin guys, nanggaling talaga sa isa sa mga treasure chest ang Nikyu Nikyu no Mi at pinakain talaga yon nitong si Ivankov dito kay Kuma bago pa yun maagaw nitong si Big Mom. Pangalawa naman, ang devil fruit nitong si Kaido, ang Uo Uo no Mi Model Azure Dragon. Nagbibigay ng abilidad ang devil fruit na ito sa kung sino mang user niya na mag-transform sa isang mythical Zoan form na isang Azure Dragon. Napakalaking creature na may napakatigas na balat at napakalakas din na naire-release ng mga beams. Explosive breaths na pwedeng mag-release ng various types ng mga atake. And of course, bilang isang mythical Zoan, posible din na magkaroon ng isang hybrid form na nakita naman natin ginamit ni Kaido multiple times kontra dito kay Luffy. Nakita natin din guys at na-confirm na talagang nanggaling din sa God Valley Treasure Chest ang Uo Uo no Mi dahil nakuha nga yun itong si Kuma at ni Ivankov. It's just that dumating si Big Mom at inagawang devil fruit na yun mula kay Ivankov na eventually inamin din ni Big Mom na ibinigay naman niya kay Kaido sa God Valley Incident. Now as for these two, confirmed at nakita naman talaga natin sa anime at sa main series na talagang nag-take place na nandun talaga nanggaling ang Uo Uo no Mi at ang Nikyu Nikyu no Mi. Ngayon mag-proceed naman tayo sa mga hindi pa confirmed pero mataas ang tsansa na nanggaling talaga sa mga treasure chest ng God Valley Tournament. Isa na dito ang devil fruit na kinain nitong si Ivankov na ang Horu Horu no Mi, ang isang special type ng Paramecia type devil fruit na nagbibigay ng ability sa user nito na i-alter or galawin ang kanyang sariling hormones o ang hormones ng mga target niya. By that way, magagawa niyang i-remodel ang human body from the inside. Na dahilan kung bakit nakikita nga natin nag-mutate ang kanyang katawan, bigla na lamang lumalaki ang parte ng katawan niya, bigla niyang kayang baguhin ang kanyang sariling gender at marami pang iba. Dahil alam niyo naman guys, nagpe-play ng isang malaking role ang hormones sa katawan ng isang tao. Hindi lang yon, magagawa din niyang i-heal ang kanyang injuries ng mas mabilis, magagawa niyang i-boost ang kanyang stamina sa pamamagitan din ng specific na mga hormones. Sa pamamagitan din ng kanyang patabang mga heringgilya, parang mga injection ng mga finger ay magagawa din niyang i-insert ang mga specific na hormones na ito na makaka-apekto sa kanyang mga targets. Ngayon, uulitin ko, hindi ito ipinakita sa anime, hindi ito ipinakita sa manga, pero as you can see naman, nanggaling ito sa God Valley Tournament. Dahil napakarami ng mga treasure chest na ninakaw nitong si Kuma at nitong si Ivankov, at tangi ang nakita lang naman natin na kunin nitong si Big Mom sa kanya ay ang Uo Uo no Mi. For sure kahit papano nagawa ng paraan ni Ivankov na makakuha ng kahit na isa doon. At yun ay ang Horu Horu no Mi na nakain niya. Ang ika-4 na devil fruit naman ay walang iba kung hindi ang devil fruit na nakain nitong si Monkey D. Dragon.
na hindi pa din natin alam, pero as you know, we already have a video about this na tumatalakay sa kung anong devil fruit yon. At ine-expect natin na ang devil fruit ni Dragon ay ang mythical Zoan Hito-Hito no Mi Model Amaru, ang isang serpent dragon na nagagawang kontrolin ng weather. Para sa explanations, para sa mga in-depth pa na analysis tungkol dito, you can visit the video na ilalagay natin sa link. Pero mag-proceed na tayo sa ikalimang devil fruit. At ang devil fruit na yon ay ang devil fruit naman ni Katakuri na walang iba kung hindi ang Mochi fruit. Alam naman natin guys na mayroon ng mga kinuhang devil fruits itong si Big Mom. Hindi lamang ang Uwo no Mi nitong si Kaido dahil of course kahit na gusto niyang tulungan si Kaido, meron din naman siyang ibang balak sa pagpunta sa God Valley. At yun ay ang mag-secure ng mga devil fruits para sa kanyang mga anak. At ang devil fruit na yon ay maaaring ang devil fruit na nakain nitong si Katakuri. Dahil nakita nyo din guys, sa pag-uusap dati nitong si Gloriosa at nitong si Big Mom, nakikita na din natin doon na buhay at isinilang na itong si Katakuri. Parang bata pa lamang siya doon at parang bang walang kamuwang-muwang, pero tulad ng sinabi nitong si Big Mom, sinesecure niya na ang mga devil fruits na pwedeng kainin ng kanyang mga anak. At oo, madami ang anak itong si Big Mom, tulad na lamang ng kanyang panganay na anak na itong si Perospero na pwedeng yun din nga ay ang candy fruit. Pero knowing na ang pinakamalakas sa kanyang mga anak ay itong si Katakuri, then I believe na ang devil fruit nitong si Katakuri ay ang isa sa mga devil fruit na nanggaling doon. Ang ika-6 na devil fruit naman ay ang devil fruit na nakain nitong si Marco, na ang Tori no Mi or ang Phoenix fruit, na napaka self-explanatory guys. Nandoon itong si Whitebeard at mataas ang tsansa na nakakuha din siya doon ng devil fruit dahil bakit naman hindi? Kung nandoon na rin siya at yun ang balak ni Big Mom, bakit hindi na rin siya kumuha ng isa para sa kanya? And knowing kung gaano ka-OP ang mythical Zoan na devil fruit nitong si Marco, for sure hindi naman nakakapagtaka na nanggaling ang devil fruit na yon sa God Valley Tournament. Ang ika-7 na devil fruit naman ay ang isa sa mga hindi nyo ina-expect guys. Pero I think ito ay yung devil fruit na nakain ni Gekko Moria, na walang iba kung hindi ang Kage no Mi or ang Shadow fruit. Sa tingin ko marami sa inyo guys ang hindi nakapansin ng chapter na ito nang mangyayari na ang pag-atake ng mga celestial dragons sa mga slaves. Pero makikita nyo din doon, tulad ng anak nitong si Charlotte Linlin na si Katakuri, may isang bata din doon, nakahawig ni Gekko Moria. And it's as if yun talaga si Gekko Moria. At yun din ang dahilan kung bakit para bang ngayon lang binibigyan ni Oda ng significance ang karakter nitong si Moria. Tulad na lamang ng kung paano niya in-reveal na itong si Moria ay nanggaling sa Wano at isa siyang miyembro ng Kozuki family. Alam ko din naman guys na aware kayo kung gaano ka-OP ang Shadow fruit. So kung kasama ito sa mga prizes ng God Valley Tournament, hindi na nakakapagtaka. Ang ika-8 devil fruit naman ay ang isang mythical Zoan fruit na nagbibigay ng form ni Cerberus na naipakain naman nitong si Shamrock sa kanyang sword, na most likely sa pamamagitan ng kagagawa nitong si Garling. Knowing na hindi nga nailigtas ni Dragon si Shamrock at nanatili ito sa puder ng mga Holy Knights, na dahilan kung bakit siya nga ngayon ang leader ng mga Holy Knights at may ability ang kanyang sword na para bang may sarili itong utak, may sarili itong soul na nakakapagsamon ng isang form ni Cerberus. Chances are nakuha nitong si Garling ang devil fruit na yon mula sa isa sa mga treasure chest at ibinigay niyon sa kanyang anak eventually. Or baka pinakain niya yun sa kanyang sword at ang sword na yun ang ibinigay niya at ipinamana kay Shamrock. Dahil bakit hindi? Hindi na nga nakuha ni Garling ang pinakapakay niya sa tournament na si Shaki. Bakit hindi niya pa kukunin ang isa sa mga treasure chest? Knowing Garling napaka-OP, kayang-kaya niya yung gawin kung gugustuhin niya. At ngayong meron na nga tayong 8 devil fruit, mag-proceed na tayo sa pinakahuli, ang ika-9. Para sa pinakahuling devil fruit, ito guys ang pinakamalayo kaya para dito, meron akong dalawang pinagpipilian. At yun ay ang Inu no Mi nitong si Yamato o hindi naman kaya ay ang Mero no Mi nitong si Boa. Bakit? Ang Inu no Mi or ang dog fruit nitong si Yamato ay isang mythical Zoan guys. So meaning, napaka-rare nito dahil isa itong mythical Zoan, ang itinuturing na pinaka-rare na type ng mga devil fruits. At nanggaling ito kay Kaido, ipinakain niya lamang ito kay Yamato na mataas ang tsansa na nakuha din ito ni Kaido sa ginanap na God Valley incident at ipinakain yon sa kanyang anak eventually. At dito naman kay Boa guys, although hindi dun present si Boa, nabanggit naman na itong si Boa ay sapilitang pinakain ng isang world noble. Sapilitan siyang pinakain ng isang celestial dragon ng devil fruit na ito, na chances are pwedeng nakuha din ng kung sinong world noble yon.
ng kung sino mang Celestial Dragon at sapilitang ipinakain dito kay Boa without knowing kung anong magagawa nito, kung anong abilities ang maipoprovide nito sa kung sino mang kukonsume sa Devil Fruit na yon. Dahil alam naman natin na napaka-importante din talaga ng Devil Fruit ni Boa na dahilan kung bakit maging si Blackbeard pinag-iinteresan ng Devil Fruit na yon. And that completes it. Ang pinakaunang Devil Fruit ay ang Uwo Uwo no Mi ni Kaido, ang Popo Fruit or ang Nikyu Nikyu no Mi nitong si Kuma, ang Horu Horu no Mi ni Ivankov, ang Mythical Zoan Fruit nitong si Dragon na ang Amaru, ang Devil Fruit ni Katakuri na ang Mochi Mochi Fruit, ang Devil Fruit ni Marco na ang Tori Tori no Mi or ang Phoenix Phoenix Fruit, ang Devil Fruit ng Sword ni Shamrock na ang Cerberus, ang Devil Fruit ni Gekko Moria na ang Kage Kage no Mi or ang Shadow Shadow Fruit, at ang pinakahuli ay maali naman sa Devil Fruit ni Yamato na ang Inu Inu no Mi or ang Devil Fruit ni Boa na ang Mero Mero no Mi. Alam kong maraming magtataka at maraming magtatanong bakit hindi dito kasama ang Devil Fruit ng mga Holy Knights, tulad na lamang ng Arrow Arrow Fruit ni Gunko, ang Ryu Ryu no Mi ni Killingham at ang Torn Torn Fruit nitong si Summers dahil present naman sila doon. Napakasimple ng explanation dyan guys. Habang nangyayari ang God Valley Tournament, ginagamit na nila ang mga abilities na yon. Nakita nyo naman, ginagamit ni Gunko kanyang Arrow abilities para patayin ng iilan sa mga slaves. The same goes para dito kay Summers. Dahil nakita nyo naman, gumagamit na siya ng Torn abilities kahit na hindi pa tapos ang tournament. And knowing na mga matataas na ranking na mga officers sila ng world government, hindi naman sila bibigyan ng random na Devil Fruit ng world government. For sure, bibigyan na sila ng mga high tiers, ng mga higher ups, ng mga Devil Fruit na nararapat para sa kanila. But what about you guys? Ano sa palagay nyo ang sets ng 9 na Devil Fruits na ito na nasa loob ng mga treasure chests sa God Valley? Be sure na ilagay nyo yan sa comment section below. And don't forget, bukas na bukas, Tuesday ay maire-release na agad guys ang chapter 1162 spoilers. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yun. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yun. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.